Magandang araw mga Tomasino. Muli naming ihahatid sa inyo ang special episode ng V-Exclusives Botomasino 2015. At ngayon po ay makikilala natin ang isa sa mga tumatakbo bilang Vice-Presidente. Siya ay isang second-year tourism student na nanunungkulan bilang auditor ng CSC mula 2014 hanggang 2015. Pinamunuan niya ang mga proyekto ng CSC tulad ng Thomasian Project 4 at Tiger Week. Tumatakbo bilang isang independent candidate, Patricia Alexis Canoza. Hi Patsy! So meron kaming mga tanong sa iyo at kailangan sagutin mo ito in 45 seconds. Para sa iyong unang katanungan, ang common conception sa mga vice presidents ay pangalawa lamang sa Pangulo. Ano ang magagawa mo para maramdaman ng mga Tomasino na may naambag ka sa konseho maliban sa pagiging tagasalo ng Pangulo? So, yung pagiging vice president kasi, palagi siyang na-associate sa pagiging spare tire. So, ngayon kasi, this year, tingin ko, hindi talaga spare tire ang pagiging vice president. Kasi, once na vice president ka na, dapat presidentiable ka na, ready ka na to face any problems na pwede din kaharapin ng isang president. So, yung maiaambag ko sa Thomasians bilang Vice President na para makita nila na visible talaga yung Vice President is unang-una, palagi kang nandyan for the President. And then pangalawa, yung mga projects mo, make sure na magiging visible siya sa Thomasians. So, ayun. Para sa iyong ikalawang katanungan, kung mananalo ka, ano ang bago mong maibibigay sa CSC bilang pangalawang beses mo nang tatakbo sa konseho? So, if ever given a chance na mag-serve ulit sa Central Student Council at saka sa Thomasians, yung isa sa project ko is yung Botong Tomasino. So, yung Botong Tomasino kasi, ini-engage niya yung Thomasian na maging involved sa upcoming national elections. Kasi, yung hindi man natin na-feel, pero yung ibang mga Thomasians is minsan apathetic, so ganyan, kahit sa ibang national issues. So, yung Botong Tomasino, ang aim niya is para ma-promote ng yung mga Thomasians na maging involved sila sa national elections. Kasi, I think this project is hindi pa nagawa ng ibang mga council. Kasi parang... Time's up. Thank you. Ngayon naman ay dumako tayo sa social media. Meron tayong tanong galing sa Facebook mula kay Jimcy Labio. Everyone proposes change in the system. How will you ensure that these new changes will be seen through your entire term and not just until your campaign ends? So, unang-una, dapat bawat project merong sustainability. So, yung katulad nung isang taon, I've proposed the environmental sustainability. So, tingin ko hindi kasi every year dapat change lang ng change. So, yun nga, dapat talaga sinusustain rin kung ano yung meron sa past year. So, if ever I will be elected as your Central Student Council Vice President, that sustainability will mapapromote yung sustainability na yun. So, ayun. At ngayon naman, meron tayong tanong mula kay Gracelyn Simon, ang Managing Editor ng Varsitarian. Okay. In one of your tweets last April 3, you said, medyo nakakaumay at nakakapagod na ang maduming politika. How dirty is the politics in the student level, and how, as the Vice President, do you plan to change this? So yung previous tweet ko kasi about siya sa national election, since malapit na rin naman yung 2016 national election. So kasi inaabangan ko kung sino yung mga tatakbo sa president, kasi yun nga yung platform ko this year about the national election. So yung regarding naman sa student level na politics, I think meron din talagang mali, pero na-address naman siya with the help of the different publications like Varsitarian and yung COMELEC din. So, if ever may mga mali, lagi namang nagka-come up sa isang resolution. So, para sa iyong huling tanong, tawagin natin ang kalaban mo sa pagka-Vice-Presidente, John Luis Tingzon. So, hello Miss Patsy. So, yung question ko is, ano yung weakness mo bilang isang student leader na magiging asset sa konseho? So, yung weakness ko kasi is, I want the work to be done parang ASAP. So, naging weakness siya kasi minsan na sacrifice ko na yung
personal health ko, pati yung relationship ko with my friends. Kasi we all know that being in the council is is not that easy. So, parang, yun nga, yung relationship ko with my friends, parang minsan di na ako nakakasama sa kanila mag-lunch, ganyan. Kasi, gusto ko nga tapos na agad yung work. So, tingin ko makakatulong siya, magiging asset siya sa student council is by, ayun nga, kasi parang I want the work done ASAP. So, parang hindi na napapagpabukas yung mga work. So, ayun. At ngayon naman ay dumako tayo sa huling bahagi ng ating programa. Ito po yung tinatawag na Fast Talk, no? So, magbibigay ako ng mga issue at sasagot ka lamang ng yes or no. Handa ka na? Yes. So, K to 12. Yes. Tuition increase. Yes. Students code. Yes. Penalty for late enrollees. No. Type B uniform. Yes. Maraming salamat, Patsy. Para lubusang makilala ang mga kandidato, kumuha lamang ng special supplement ng Boto Masino 2015. Bisitahin ang aming website at social media accounts. Tomasino, patuloy mong kilatisin ang mga kandidato dahil ang pagbabago ay nagsisimula sa tamang pagboto. Ako po si Jerome Villanueva para sa V-Exclusives Boto Masino 2015.